tiguhang mensahe mula sa ating mahal na alkalde upang magbigay inspirasyon sa panimula ng ating gawain ngayong linggong ito. Honorable Mayor Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. Palakpakan natin si Telma. May asin ba? Sa buong grupo or CGSO family, thank you very much sa inyo. A few weeks ago, I would like to inform each and every one of you and the people of Manila. We recently acquired more or less about 200 million pesos of medical equipment across our healthcare facility in the city of Manila. Thank you. Ano na yan? Samot-saring mga gamit, pamalit, bago o karagdagan na mga gamit, maliit at malaki sa ating mga ospital at health center. Pero malayo pa tayo. Malayo-malayo pa tayo sa mga tatahakin natin to continue to develop our medical equipments, tools, to be more efficient in delivering healthcare in the city of Manila. But through their office, dumadaloy ang ginhawa. Sa masinop, mainam at mabilis ninyong pagkilos sa CGSO. Thank you very much. Palakpakan natin sila. Total, usapang ginhawa, umihingi ako sa inyo ng paumanin. Ako na mismo, pasensya na kayo ha. Medyo maalikabok, walang parking. Ngayon, dito sa halos lahat sa City Hall, mapapansin ninyo. Pagpaumanin nyo na yun, konting tiis lang. Huwag kayong mag-alala. Mabilis naman ang gawain lagi at mabilis kumilos ang inyong pamahalang lungsod na yan, pagkukumpuni ng ating drainage system within the area so that later on, hopefully, maging epektibo, single barrel, double barrel, ginagawa natin dito hanggang doon sa Barangay Bureau, papuntang pumping station, para na sa ganoon, ito man lang lugar natin. Dito tayo magsimula sa sarili natin bakod. Unti-untiin natin, resolbahin itong mga nangyayaring pagbaha at perwisyon dulot nito sa ating lungsod at sa ating bansa. Unti-unti, may awa ang Diyos, medyo mahal lang. Kaya piyait-piyait lang muna. Because I still believe that we continue to invest in MBN. In MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. As you heard a few minutes ago, we continue to invest and empower our doctors and medical frontliners by acquiring tools for better diagnostic or other things that may be needed by our patients in the city of Manila. And again, as I have said, biriin mo, kung meron man kayo itatangos ng ilong bilang mga taga Maynila, we are the only local government unit who can conduct angioplasty. Imagine mo yung angioplasty. We started with angiogram. Now, we evolved through the efficiency and skill, galing ng ating mga doktor at partner doctors. Now, we're doing angioplasty. Maraming salamat, Director Padilla. Asan ba si Padilla? Grace. At 10 ng mga taga Manila Health Department. Palakpakan nyo silang lahat. We bought that machine during my first term. Nag-stagnate, walang gumamit, hindi ginamit, hindi pinatakbo. Ngayon, tumatakbo, nagagamit. Dozens of people already benefited from this expensive, very expensive procedure. I hope, buti si Jess, hindi ma-atake ito. Dahil wala pang minamahal si Jess eh. Sa maraming minahal, magkasakit kayo sa puso. O at least there is something for you there in our hospital ng Maynila. We're very proud of them, those doctors. 2 patients spent 975,000 pesos. When they billed by the city government, 0. Walang tosgas yung pasyente, courtesy of the city government of Manila and the taxpayers
of the city of Manila. Now, I'll make it quick dahil lumuhulas na ang mga Natasha at Chinchang Sun ninyo. Napakainit. Diyos ko. Napakainit ang panahon. Sana ganun din ang init ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Oy, paalala ko lang kidding aside. But on a serious note, please drink a lot of water. Balde-balding tubig ang inumin ninyo. Huwag kayong matatakot na ihigay na basta uminom kayo ng hydrate yourself. It's very important in this summer. May yata 41 degrees. Masyadong mainit. Especially yung ating mga frontliner, DPS, MTPB, engineering, yung mga nasa kalsada natin, Estero Ranger, Baseco Ranger, Rose Boulevard, lahat sila nasa kalsada. Mag-iingat kayo. Lagi niyong iisipin, kailangan niyong pangalagaan din ang inyong sarili. Dala nang mayroon din pamilya sa inyo naghihintay pag-uwi niyo mamaya pagtiklop ng araw. So mag-iingat, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, especially in the front line sa field. Now, isang masigabong palakpakan para sa ating Chief of Staff, Cesar Chavez. Nanalo po siya sa award giving body ng UP. Galing isa sa pinakamagaling na broadcaster. Ngayon ikinilala ngayong taon na ito. Congratulations, Chief. Palakpakan natin, Chief. Talagang mga taga-Maynila, si Chief lang ang sakalam. Congratulations, ha? And to John Leno and to the Manila Youth Bureau, John, congratulations for a successful first ever, I think it's biggest, in Manila, the Manila Summer Pride na naganap noong isang araw. Thank you very much sa DTCAM, Manila Youth Bureau, sa pamumuno ni JD at 10 ng kanyang mga kasama. At siyempre yung Beksi ng Maynila, congratulations sa inyong lahat. To Yan, Councilor Yan Ibay, congratulations and to Sangguniang Panglungsod. At would like to send a message to the parents, proud parents and family of members of the LGBTQIA community that here in Manila, you have a safe place for you. Sa Maynila, panatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Kokonyatan ko yung mga nambubuli sa inyo. May pakasama pang pitik sa tenga yan. Sa Maynila, tayo lahat pantay-pantay. Your preference, your personal things is you, with you. You alone. Once we work together, we don't do prejudice. You can excel from your field of undertakings. You were hired, you were part of the Manila City Government Organization because you have value. Your skill set is being valued by the city government to be of service to our people. Tingnan mo si Jess. Jess, musta na? Linggo-linggo na lang ako nag-aabang kung may nobya ka na. May nag-text ka. Hindi nag-reply. Nag-ghosting ka. Ayun ba yung tawag ng mga kabataan ngayon? Ghosting? Ghosting. Nako. Taunting tiis lang, Jess. Huwag kang mag-alala. Nung high school ako, Jess, I'm telling you, marami ako, may mga kaklase ako rito, may mga kababata ako. They can attest to it. Nung high school ako, busted ako lagi. Imagine mo yun. Ano sabi mo na, anong pwede mo masabi after a while? Ako nga pala ang sinaing mo. Kaya, don't lose hope. Yeah. Habang buhay may? Pag-asa. Ay, talaga naman. Habang buhay may? Ayoko kaya yung pare, baka mainis kayo sa akin. But, again, another week. Another challenges for us. But, of everything, no? Of everything. You have to take care of yourself. Sobra tong init na to. I don't want you to get sick. I need each and every one of you to function properly. May awa ang Diyos. Yung teacher ko, ikaw, na-stroke ka na. Kaya kailangan huwag ka nang uulit.
Yung teacher ko yan, noong kolehiyo. Basta kayo, mag-cover kayo hanggat maaari. Sa aking mga lolo't lola, mga nanay tatay, to our General Santiago, you tell your policeman, hanggat maaari, tuloy ang trabaho, pero mag-ingat. DPS, Kenneth, yung mga atabs mo, si Dennis Biay, yan yung mga nasa frontline natin, si Andres, yung mga nasa frontline natin. Basta hindi, ito, it's a serious, really serious thing. You have to consider this. Itong paalala ko na ito. Drink a lot of water. Cover as much as you can. Huwag kayong maglala. Ilang araw na lang, darating naman na ang Agua de Mayo. Lalamig din ang panahon. Muli, isang magandang umaga na naman. Mainit. At yung init ng panahon, siyang pag-initin din natin at pag-alabin din natin ang ating mga sarili, damdamin at kaisipan na paglingkuran ang ating mga kababayan sa lungsod at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila. Isang linggo na namang hamon para sa atin na maging epektibo. Yes, sometimes we have shortcomings. It's okay. Don't worry. Pero lang ang buhay. Wala namang perfectong organisasyon, walang perfectong samahan, walang perfectong pagsasama, walang perfectong tao. Si Jesus lang laging perfect. But then again, we have to excel in our field of undertakings. You have to prove that it's worth it na tayo'y bahagi ng pamahalaan sa mata ng taong bayan. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.